O mga kababayan, natatandaan ninyo na nung isang araw lang mga kababayan na sinabi ni BBM na nanumbalik na daw ang tiwala mga kababayan ng mga investors dito sa Pilipinas. At ngayon, bumungad sa ating mga kababayan ang masamang balita. Lord, balita na sa buong mundo ha, pati dito sa Pilipinas mga kababayan, kalat na ang Pilipinas mga kababayan ang may pinaka-worst pa na performing stock market sa buong mundo. Diyos ko Lord, na indicator yan mga kababayan sa takbo ng negosyo ng bansang ito. Papunta na tayo sa pandemic level mga kababayan. Worst performing stock market in the world. Balita sa Bloomberg, balita din sa mga local media mga kababayan. So nasaan na ang sinabi ni Bangag mga kababayan na nanumbalik na ang kumpiyansa ng mga investors dito sa ating bansa. Isang sampal na naman, na fact check na naman si Bangag mga kababayan. Kaya ang sabi ni Chavit Singson mga kababayan na BBM, bumaba ka na. Dahil kung hindi daw bababa ng pusa si BBM mga kababayan, mas malala pa raw ang tatanggapin nito kaysa sa kanyang ama mga kababayan na backlash. At ewan lang daw natin mga kababayan kung magkukusa bang bumaba dahil pagkaalam daw ni Chavit mga kababayan ha, ayon sa mga naririnig niya, ibangag daw Bangag! Ewan lang natin kung bababa ba daw mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Nanawagan din po kayo na bumaba ang ating Pangulo. Bumaba ka na, Bongbong. Dahil sobra na. Tama na. Sobra na, tama na. Eto na mga kababayan, sasabihin pa rin ni Claire Castro na fake news, Bloomberg. At makikita nyo rin naman mga kababayan. I-search nyo mga kababayan, PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Yan mga kababayan ha, Index. PSEI. Tingnan nyo yung graph. Di ba papunta na tayo sa pandemic level mga kababayan? Papakinggan kayo. Wala pa akong kilalang presidente na kusang bumaba po sa kanilang nasa kanilang pwesto. Pag hindi sila bumaba, sila ha, pati ang kanyang asawa na hindi binoto. Nag-astang presidente. Baka mas masahol pa sa nangyari sa tatay niya. Baka mas masahol pa. Pakinig kay Chavit BBM. Ay, hindi bababa yan dahil parang totoo yung sinasabi nilang Bangag. Parang totoo yung sinasabi niya Bangag. Agree ka, Chavit, na Bangag. Eto si BBM mga kababayan. Madali lang naman yan. Gusto talaga niya tawagin siya Bangag mga kababayan. Then ayaw niyang magpa-hair follicle Kung talagang hindi siya Bangag ha, sinampal na niya mga kababayan ng mga taong nagsasabing Bangag siya na eto ng test ko, negative. Pero nagmamatigas pa rin mga kababayan. So anong ibig sabihin yan? Hanggat hindi niya pinapatunayang hindi siya bangag, mananatili mga kababayan ang duda sa isipan ng mga tao na nagbanga siya. Ate si Chavit anong sabi mo, Chavit? Ay, hindi bababa yan dahil parang totoo yung sinasabi nilang Bangag. Bangag! Hindi ako nagsabi, sinasabi lang. Bangag. Hindi, ang sumasagot sa akin mga trolls mga kababayan ang sumasagot sa akin, trolls. Yan mga nakalak ang profile mga kababayan. Tapos yung mga hanahack din na profile. Mayroon akong kaibigan mga kababayan na yung kanyang old profile, old na account, na hack. And then, ginagamit na sa mga trolls mga kababayan. Diyos ko Lord. Ano yan? Hacker na rin kayo? Tapos troll? Para sabihin mga kababayan na hindi daw mga new accounts yun. Nangahack na sila mga kababayan. Careful kayo dyan ha. Careful kayo dyan. Nangahack na sila ng account and then gagamitin mga kababayan na pang troll. Farm trolls. So, ibig sabihin doon, isang building, puro computers, yan, tigasagot nila. Panira sa akin. Hindi lang sa'yo. Paborito nila mga Duterte. And then, kung titingnan nyo mga kababayan, panay puri talaga mga kababayan sa mga ngagba. Kaya sila, wala. Pero, Gov, hindi kayo, wala kayong tiwala sa ICI po. Ay, natural. Wala talaga. Creation yan ni Marcos mga kababayan Paano ka magtitiwala? And then, walang kwenta mga kababayan dahil hindi nga transparent ang investigasyon. And then ipapasa lang din sa ombudsman, Diyos ko Lord. Zero. Pero po yung mga pangalan... Dahil pinapaboran nila si BBM na siya nag-create niyan. See? Pero yung lahat yung gusto nila lumabas, yun lang. Kaya sinara nila, nagsabi na yung mga engineers, mga contractors, hindi pwede sabihin yan. Sinara na. Sino yung mga pangalan sa tingin nyo po ang pinoprotektahan? Aside... Ay, natural. Lahat ng connection mga kababayan ni Tambaloslos. Tingnan nyo, mayroon bang na-implicate mga kababayan sa mga hanay ni Tambaloslos? Contractor din yan
eh. Sina Dong Gonzales, yung mga panot mga kababayan, sina Adyong. Oh, bakit wala? Sabi nyo nga kasi pinoprotektahan ng ating Pangulo. Pero sa tingin nyo po, Ang sabi natin na dapat imbestigahan din yung mga nakapaligid Imbestigahan din. Pati nga si bangag mga kababayan Sandro Marcos. kung yung investigasyon po ay nagiging nagsasabi po ng mga pangalan na ayaw ipasabi, kayo po, ano po ang nakikita nyo pong sino po yung mga nakikita nyo mga Pangalan? na hindi lumilitaw? Presidente at si Speaker. Speaker. Sandro din mga kababayan. Oh, Sandro Marcos. Speaker, dating speaker. Siya pa rin ang Speaker. Siya pa rin Oh. Ano mga kababayan parang yung speaker ngayon, siya ang namili. Diyos ko Lord. Kabilin-bilinan niya mga kababayan, aalis ako pero suportahan ninyo itong aking si Bonjing. Si Bonji D. Kabilin-bilinan Bonjing mga kababayan, siya ang ilukluk. Tingnan nyo ngayon ha. Anong balak ngayon mga kababayan ng bagong pamunuan ng Kongreso? Imbestagahan ang Dolomite. Kung hindi ba naman yan diversion mga kababayan? Dolomite na naman ang pinag-iinitan, Diyos ko Lord. Old story na, old tactics na naman mga kababayan. Martin Romualdez pa rin po? Si Speaker Martin Romualdez. Hindi na kailangan yung mabait na speaker ngayon. Si Faustino D. Sunod-sunuran. Siyang nasusunod lahat dyan. Okay. The same pa rin. Ng lahat. Opo. How about po si Saldi ko po? Sila lahat, ito, ginamit lahat. Paano nila magagawa yan kung walang mastermind? Kung walang mag-approve? Talaga. Kahit pa si mga kababayan tambaluslos, hindi yan kayang mag-isa. Speaker of the House ka lang, ano ka ba presidente? Ultimately mga kababayan, kung walang basbas yan ng presidente, hindi yan mangyayari. Mastermind. Isa lang ang mag-approve sa lahat ng pundo ng gobyerno. Only the President of the Republic of the Philippines. Yan pumipirma sa JNA or yung National Expenditure. Bine-review niya yan. Opo. Wala yan kung nabantayan. Yan talaga mga kababayan. Walang mangyayari sa lahat ng mga investigasyon. Ilang buwan na yan dyan. Wala pang di ba nakukulong? Wala pang, may nakasuhan na ba na nakitang wanted talaga? Wanted o hulihin na o warrant of arrest? Wala. Habang si BBM ang nakaupo mga kababayan, bibilugin at bibilugin tayo niyan. Ang daling bantayan I-involve lang yung mga local government, governors, mayors. Kaya ko, nung mayor ako, lahat ng kapitan, etong project, bantayan nyo yan. Paalam nyo sa taong bayan, binabantayan, kaya walang ghost project. Ito, tinago Saka ngayon, trillion na yung pinag-uusapan natin di ba? Trillion na. Lahat ng departamento. Trillion na. Ito, flood control lang. Not to mention mga kababayan, ang dami mga proyekto ang gobyernong ito. Lahat mga kababayan mayroon ng corruption. Basta't dumadaan mga kababayan dyan sa mga kongresista at saka mga senatong. Tingnan nyo mga projects sila. Lahat yan mga kababayan mayroong kababalaghan. Meron ding may panawagan pang isa pa si Gove na dapat nga para sa kabutihan ng bayan, di ba po? That's your words, no? Bumaba si BBM para sa kabutihan po ng bayan. Ito, looking at it po na Paano? Anong sabi mo, Chavit? Naniniwala ka nga bangag si BBM kaya hindi bababa? meron din silang pinasa sa inyo. Kung halimbawa lang po. Plunder! Plunder. And then mga kababayan, alam nyo ba, nung nag-rally dahil sa sobrang kurakutan na sa bansa mga kababayan, di ba mayroong massive rally noong September 21? Nauna pang nakulong mga kababayan, 93, 91 mga kababayan katao ang nakapiit pa ngayon. Kinasuhan ng inciting to sedition ata. 93. Nauna pang nakulong mga kababayan kaysa sa mga kawatan. Mapatunayan, meron din kayong pananagutan. Are you willing to do the same that you are asking the President? Magbabayad pa ako 5 million kung totoo yun. Meron ka. May premyo pa. May premyo pa. Kung totoo whistleblower. bibigyan ko 5 million. It's supposed to be baseless and malicious, as you said, diba? These accusations. Sa tingin niyo po, sino yung Nasa likod. nasa likod po ng pagsasampa ng kaso sa inyo? Maraming pera. Sino maraming pera? Sino ang maraming nanakaw? At sino ang ina-attacking ngayon ni Chavit mga kababayan? Hindi naman ina-attacking, in-expose mga kababayan. Pasalamat ka tayo dito kay Chavit dahil nag-i-expose mga kababayan kaysa naman doon sa ilan na nahimik lang mga kababayan. Nilulunok. Example, yung mga tulfo. Nasaan na? Wala tayong narinig mga kababayan na pinutak ng mga tulfo na
kurakot ang bansa ito. Lahat na nagsabi mga kababayan, pati ibang bansa, kurakot ang Pilipinas, kurakot ang Pilipinas. Ano ang mga tulfo? Anong concern nila? Kabit pa rin mga kababayan, yung mga kakabitan ang kanilang... Alam niyo na sino marami pera ngayon. Yung mga flood control. Pero ito po, Gov po, no? Isa sa mga attack dog yun. Ang record nung nag-file, tinuspindi na ng Korte Suprema. Trabaho. Ang gusto din natin mga kababayan, no, kapag bumaba na yan sa pwesto mga kababayan, end of term na, talagang imbestigahan yang si Kukak mga kababayan, yung penguin. Sabi nila. Pero tayo, hindi tayo makikisali mga kababayan sa pagtawag sa kanyang penguin. Kukak na lang. Imbestigahan din yan. Gusto natin himas-rehas din yan mga kababayan. Sana. Yan na naman na nag-file sa akin nung panahon ni Pari Erap. Same person, gawain niya yan. At meron akong patunay na wala naman binibigyan ng pera, sabi niya. Madalas sa akin humingi ng pera. Yung nagkaso sa kanya ng huthut. Nagpasalamat po sa atin. Yan mga kababayan ang teknik nitong mga mga kababayan Marcos, gagamit sila ng mga existing na mga kalaban mga kababayan ng kanilang kalaban. Enemy of my enemy. Yan ang kanilang gagamitin mga kababayan para gipitin ang kanilang mga kalaban. Example na lang. Ang kalaban ng mga Duterte, mga Dilawan, ginamit ng mga bangag mga kababayan. Kalaban ng mga Duterte, mga NPA, mga magkakaliwa, ginamit nila. Ngayon mga kababayan, yung kalaban ni Chavit, yun ang ginamit nila para magsampa ng kaso sa kanya na naman ng plunder. Dati ng kalaban ni Chavit, hinuhututan si Chavit. Itong bangko, itong ating kababayan, suportahan natin. Yung B-Bank. Na pinamimigay ko yung B-Bank para sa taong bayan. Yeah. Oo. Pero Gov, kayo, sabi mo mukhang no turning back na ito, no? Sabi nyo mukhang hindi na kayo magkakaayos. Dati sinabi nyo rin yan, if I'm correct. Wala nang kay Erap at saka kay Manny Pacquiao. Pero bubuti pa si Erap. Nagkabati sila mga kababayan. Hindi rin kayo. Parang panahon lang naman panahon lang. Pero sa tingin pero eto mga kababayan, atong kasalanan ni Bangag. Tayo, wala na talaga tayo mga kababayan. Walang kapatawaran. Walang kapatawaran. Grabe talagang kababuyan ginawa ni Bangag mga kababayan. Nyo ba, hindi rin ho ba dapat na tama rin na ibunyag na ditong administrasyon yung sobrang malawakang korupsyon? Kasi regardless of who is behind it, no? Yes. But isn't it... Anong binunyag? Lumalabas ngayon mga kababayan na sa hero pa si Bangag. Napilitan lang yan Napilitan lang yan dahil hindi na nila matatago mga kababayan. Huwag niyong gawing hero ng Bangag na yan. Time also. Na kumbaga, it's the president who initiated this. Hindi. Ano sinasabi niyong initiated this? Ang unang nag-initiate niyan mga kababayan, ang grupo ni Tatay Digong. Tingnan niyo yung mga mga kababayan. Yung mga rally ng maisog. Di ba? Yun ang hudyat. Napilitan lang yan sinabangag mga kababayan dahil alam nilang sasabog na talaga yan dahil hindi na matatago mga kababayan. He's behind it. He's responsible. But the mere fact that he came out and had this investigation started. Alam nyo, ang style na yan media, yung ginawa ni Ngagwa, iwa-whitewash nila. Sa pamamagitan ng whitewashing. Dahil hawak nila lahat Gusto nila, ngayon pa lang, aarangkada na ang mga investigasyon mga kababayan para pagdating sa panahon ni next President Sara Duterte, hindi na makakasuhan dahil na-dismiss na ngayon pa lang dahil hindi na makakasuhan, double jeopardy na mga kababayan. Once na ma-dismiss na yung kaso, hindi na pwedeng i-refile. That's a point for the President. No. Yun ang ginawa niya para hindi umabot sa kanya. Imbestigahan niya lahat yun. Matapos ng term yan, di pa tapos ang investigasyon. Tapos pupunta sa ibang departamento, hindi na maubos yan. So it's a delaying tactic po. Delaying tactic, pero totoo lahat yun. Pero hindi ba tama rin na ginawa nga niya pang lipstick, kagaya yung 500 million, 500 billion na budget ng flood control, tinanggalan niya ng 29 billion. Parang lipstick lang. Lipstick? Parang facelift. Parang facelift? malinis siya. Mahiya kayo. Dapat mahiya. Dapat, hindi. Hindi tama yung sinabi niya, mahiya kayo. Dahil si BBM mga kababayan, wala nang hiya. Hindi na yan nahihiya. So kayo lang ang mahiya. Ako, wala na akong hiya. Tama yung sinasabi niya. Siyang mahiya. Mahiya Wala nang hiya. Walang hiya sa Bangag.
No shame at all, mga kababayan. Shameless. Shameless. Tayo. Mahiya tayo, dapat. Pero Gov, Kung totoo na yung sinasabi niya, bakit hindi maimbestigan ng Ilocos Norte up to now? Oo nga, Sa no? Senate, Oh. tinatago yung Ilocos Norte. Si Chavit na mismo ang nagsabi, mga kababayan, ha? Taga Ilocos, mga kababayan, na grabe ang flood control din sa Ilocos. O bakit hindi nila maimbestigan? Nauna pa nga sila sa Davao, mga kababayan. Walang nakita. Tinago Ilocos Norte. Ayaw ang galawin. Ang hinihingi ko lang, punta kayo sa Ilocos Norte. Napakadali. ICI. Punta naman kayo sa Ilocos Norte. Up to now, ayaw galawin. Anong makikita po nila pag pumuntang ICI po? Nako, ang daming project doon na hindi natapos. Flood see? control pa rin ho ba? Ha? Iba't ibang Flood klase. control lahat. Ang dami. Pinapahab ho ba sa Ilocos Norte? Of course. Malakas po. Malakas. Oo. Pero kung Ngayon, ayaw papuntahin yata ang mga tao. Balita ko, binabantayan na ng sundalo. Ah! Ginagawa, hinahabol. Grabe! Grabe, no? Pinapabantayan pa para hindi maimbestigahan. Gagamit pa ng sundalo, mga kababayan. Oy, sundalo, huwag kayong maging kasangkapan para maprotektahan itong mga kurakot. Protect the people, not the corrupt. lang flood control yan, ano? Ay, So, di pag lang. pumunta po yung ICI, siguro parang bigyan nyo ng guidance. Kasi mukha pong may alam po kayo dyan sa nangyayari sa Ilocos. Ano po yung pwede nilang silipin pa ibang proyekto? Marami, lahat. Lahat. Kalkalin lahat. Kalkalin nyo rin. Oh. Ang may pagmamalaki ko lang po sa amin, maski anong gawin nila, wala silang makalkal, that from the poorest province kami, we are now the fifth richest province in the entire country. Asa ang Ilocos Norte, kasi lalim pa rin. Ilang presidente na sila. Yun, doon kayo mag-base. Kung corrupt kami, bakit mag-progress ang Ilocos Norte? Pero Gov, ano sa tingin nyo ang end game dito po ng administrasyon? Sa tingin nyo, sa tagal nyo na po na sa politiko, Mag-antay lang tayo ng ending, mga kababayan, ng kanilang term. Lalayas yan, mga kababayan. Agmamakaawa. Mambubudol na naman. Diyan na, mga kababayan, eto. Diyan na papasok ang role ni Amy pagkatapos, mga kababayan, ni BBM na role na term. Diyan papasok si Amy. Siya na ang makikiusap, mga kababayan. What friends are for? Oh, patawarin mo na ang aking ngagba na kapatid. Ay, nako. kilala nyo na po halos lahat ng mga presidente po. Ano po sa tingin nyo ang endgame? Ito ba ay dahil gusto niyang i-redeem yung pangalan ng Wala na, hindi na mariredeem. Lalong sinira, mga kababayan. Marcos? Pinrove lang niya na totoo yung mga akusasyon, mga kababayan, laban sa kanila. Mga kawatan, kurakot. O sa mga Duterte para wala po silang kalaban sa 2028. Ano yung nakikita nyong endgame? Yung sinasabi mo na para, yun din akala ko noon. Gagawa sila mabuti para malinis ang pangalan ng tatay nila na napatalsik ang buong Pilipinas. Yun ang pagkalam ko. Okay. Oo. Wala inumpisa na nila. Unang taon pa lang, inumpisa na nila ito. Kaya sila, 2023 pa lang daw, mga kababayan, umpisa na ng pagnanakaw. Grabe, no? Umabot ng 2025. So, anong ginagawa ni Bangag, mga kababayan? Hinahayaan lang niya. kaya ito. Kaya sinadya. Sinadyang... Itong administrasyon na ito. Oo. Sinadya po yung Magnakaw. mga flood Yung mga control. flood control. Hindi lang yun. Pero Lahat na ng sinabi project. po Yung Maharlika Fund, not to mention, ha? Tapos, pati nga yun daw mga smuggling, mga kababayan, di ba? Mayroon ding bahid ang pamilya ni na Admiral dyan. ni Senator Ping Lacson po, systemic. Sabi niya, he went as far back Na, lalo pa yung animal na yan. Tingnan nyo, yung i-witness, mga kababayan, na magko-connect na sana kay kay as Tambaloslos, 10 years si Gutesa. Yan pa ang kanyang ginigipit ngayon, mga kababayan. Nakipagsabuatan, di ba? Si Lacson para makasuhan yata yun, mga kababayan. ago. Kumbaga, Falsification daw. sa panahon rin ng administrasyon po ni Duterte, nasilipan na rin po na meron. Siguro po, lumala ng lumala. Sino sumilip? Di ba? Yun ding mga bangag, mga kababayan. Diba? Dati daw sa panahon daw ni Pinoy, baka 10% lang. Diba? Tapos umakyat po, naging 10 to 15 sa panahon Yes. po nila Duterte. Pero ngayon daw Ewan talaga- lang natin. Invento kayo. Kung mayroon mang kurakutan sa panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, yun yung mga nakakalusot. Pero hindi kagaya ngayon, mga kababayan, na talagang na. Harapan, garapalan na, mga kababayan, garapalan.
Dati, ng panahon ni Tatay Digong, actively sinisibak ni Tatay Digong mga kababayan. Hindi lang natin alam dahil hindi na inaanunsyo. Nakakasuhan pa mga kababayan. 25 hanggang 30%. Pero Hindi lang. systemic. Hindi lang 30. And then, yung mga buhaya, hindi nila magawa mga kababayan na magnakaw nung panahon ni Tatay Digong. Kung mayroon man, siguro, pabarya-barya lang mga kababayan. Kaya ngayon, sa panahon ni Bangag mga kababayan, garapalan. Parang uhaw na uhaw ang mga hudas mga kababayan. Gutom na gutom. Kaya grabe ang pagnanakaw. Hindi lang. So magkailan po? Ilan Sinasagad pong percent? Ano po ang sagad? Sagad, halos, Ghost na nga, 100% na mga kababayan kapag ghost project. Yung ghost. lahat na para ang gagawin nila, alis na lang sila pagkatapos ng term nila. So, hindi. Para This sila... is the biggest scandal ever. This is the Biggest Ito scandal na ever. Correct. Sa 8 presidente na nakita ko, lahat mayroong issue. Pero ito na ang pinakamalaki na lantaran. The worst of the worst. Hindi nila intindi yung mga Of the worst. sasagot ng AI. Yung mga attack dog. Yun na ang pinasasagot. Sa tingin niyo po may magiging accountable at the end of the investigation? May pag-asa pa po ba na maayos po ito? Wala na. Umalis na lang si Bangag mga kababayan. Yan lang ang pag-asa. Yung stock market mga kababayan, magka-crash yan kapag mananatili si Bangag dyan sa Ang pwesto. taong bayan, dapat patansigin na ang ating presidente kung hindi siya makinig. Pero Gov, sa November 30, merong malawakan na naman po na rally. 'Di ba nangyari po yung September 21, nandun po rin kayo. Wala ako. Nandun ako, nagpakain lang. Oo, nagpakain ka lang. Pero nakita ko Kinain kayo. naman lahat. Nakita ko kayo, 'di ba? Meron nga kayong yung parang bus na mimigay kayo ng lugaw. Nakita rin po kayo Lugaw. na naglalakad rin po sa White Plains Avenue. Pero yun na nga, ang tanong ko po, November 30 may isa na namang malawakang rally po laban nga dito sa korupsyon. Yes. Sa tingin mo ba, kumbaga, Don't tell me, ano na naman yan mga kababayan. Bogus na rally na naman yan na ng mga dilaw. Kapag mga kababayan, bogus rally ng mga dilaw, walang mangyayari. Dahil, protection lang nila si Marcos mga kababayan Panawagan nila mga kababayan lang. Tama na corruption and then hindi makuhang mga kababayan sabihin na Marcos resign, hindi mga ko rin abusive. po natitinag yung pag-asa ng mga Pilipino na may mananagot. There will be accountability. May makukulong. Meron pong kailangan restitution. Kailangan ibalik po ang bilyong-bilyong po na ninakaw Yes. po sa ating kaban. Yes. Ako, hindi ko masyadong bintangan ng mga engineers, mga contractor. Binigay lang sa kanila Ang ikulong yung nagbigay sa kanila. Mastermind nga po. Mastermind. Or yung mastermind, siya nag-utos, siya nag-approve, binigay lang, for example, kay Diskaya, 31 billion in 3 years. Ako, 9 years. Wala pa 1 billion. Kaya pala kayo nagtatampo. Ito ang talagang... Kung nabigyan kayo ng 31 billion, siguro wala kayo rito. Never. Never again to martial law. Ako, record lahat Naka-record lahat. Hindi kami, project na ito, para lang masustain yung company namin dahil nag-divest ako, hindi ko na hindi, pang sweldo na lang sa mga empleyado ko napakarami. So, Governor, marami po nagtataka. Kung kayo hindi masyado nabiyayaan ng mga flood control project, paano... Mayaman na yan Mayroon yung tabako mga kababayan negosyo. Primerong negosyo po ng Hindi niyo ba alam? So, bakit parang hindi kayo naubusan ng pera po? Marami po akong negosyo. On record. Naka-record naman ako. Hanggang ngayon kinakalakam nga nila. Ano Masipag po ako. Bata pa ako, nagnenegosyo na ako. Bilyonaryo na yan, bata pa. Ako biggest trader ng tabako nung araw pa. Kumita na ako ng bilyon. Bata pa Bilyon ako. na, Ngayon po, tobacco pa Nabili rin. ko na ang electric plant sa Bigan nung araw. Bata pa ako. Ang mahal kaya ng tabako mga kababayan. Nakabili lang ako ng maraming bahay sa Bigan, mga old houses. Bata pa ako. So, nag-invest Sana all. ako. Puro lupa. So, may pinanggalingan. May construction company kami. Dahil engineer ang tatay ko Contractor. Bata kami, iniwan na ako, umalis lahat ang parents ko because of peace and order. Tiningin ko sa tatay ko na babalik ako magbanay sa mga negosyo namin. Talaga masipag Mayaman. po ako. So, Gov, kung sakali nakikinig po ang ating presidente ngayong umaga at nakikita niya na talaga nagtatampo kayo. Kung Hindi ako nagtatampo. Nagagalit siya mga kababayan. Hindi yan tampo lang. So wala na po ba talaga? Kanina sabi niyo kasi... Hindi ako nagtatampo, nagreklamo lang. Okay. If galit. he extends the olive branch
para po magkabati po kayo, what will it take for you and the President to patch things up? Hindi ako pwedeng makipag-areglo dyan dahil sabi ng tao, No, wala na. Hindi ka dapat makipag-areglo sa mga kawatan, mga kababayan. End of story. End of story. Ako, wala akong... Ako ang isang taong isang salita. Nahiya po ako. May prinsipyo at may isang salita. Kaibigan nyo. Si Inday Sara Duterte. Okay, so Si Bangag, walang isang salita, mga kababayan. Continuity, nasaan ang continuity, Bangag? talagang point of FO. no return na. FO na Yes. sila talaga pa. Dahil Alam mo, nga, FO, friendship over na talaga. Friendship over talaga. Over. kung matinong tao siya, baka pwede. So may chance. Hindi, pero may chance. Kung matino hindi matino Bangag nga sabi ni di ba, ni Chavit? Tao. Governor, nakita natin kanina sa picture po, si President, si PBBM, siya na pong mismong lumapit kay President Xi Jinping ng China. Yung Nakakaya. inaangkin Nakakahiya talaga. Mga kababayan, desperate move. niya. Ako, nahiya ako. Babanatan ko yung president, babanatan ko China, tapos lalapit ako, mahiya ako. Mahiya ka naman. Pero hindi niya binanatan ng China. Diplomatic. Being the president and being a country, of a developing country, he should be neutral to all countries. Di ba sabi nga niya, friends to all, enemies to none. Diyos ko, Lord. Anong ginawa niya, mga kababayan? Pinahiya na pinahiya niya ang China in front of madlang people and in the world, mga kababayan. Yan ba ang friends to all, enemies to none? Dapat nung araw pa. Bangag to none, Binubuli bangag niya to ang all. China, noon pa. Siya po nabubuli? Siya kaya tulungan niyo ako. China ganito, tulungan niyo ako. Bully sa salita, mga kababayan. Angas. Inangasan niya, mga kababayan. China ganito. So, Hindi pwede yun. ito, may phone-in question. Nag-text ang aking pinsan, si Nina Daza Puyat. Magkaibigan ho daw ba kayo ni Senator Amy? Kasi yun, kapatid po yun. Yes, magkaibigan kami. Kawawa naman si Jaime dahil damay talaga na Marcos kasi. Wala din yan, mga kababayan. Yan ang magpapaawa na naman, mga kababayan, para absueltuhin si Bangag later on kapag presidente na si VP Inday. Yung family names, nadadamay. So you agree with Amy's position? Yes, siya nagsabi na talagang masama itong gobyerno. Ito aminin mo na lang kung bangag nga ba. Anyway, inaamin daw niya sa group chat, mga kababayan, sabi ni Dr. Loring Badoy, na bangag si BBM. Aminin mo publicly. Yan na lang, ang mission mo, Amy. Oo. Pero maano rin ho ba kayo kay Sara Duterte? Ako, wala akong pinapanigan. Pag natanggal kaya nga ito, dapat mag-resign na si President Bongbong dahil baka mas masahol pang abutin niya kaysa tatay niya. Ay, nakikinita niyo po yun. Yung mga iba, pinapatay. Yung iba, nagsuicide. Yung iba, naiyak agad. Nagre-resign. Ito, pakapala ng mukha. Pakapala ng mukha. Yung iba, mga kababayan, lalo na sa Japan, kapag maliit na bagay, mga kababayan, na iskandalo. Harakiri, dyan, parang ganyan. Ito, Gov, lagi pinapanawagan niyo nga po mag-resign siya. So sa tingin niyo po, sinong papalit sa kanya? Natural, Vice President, sino ka ba? Saan ka ba pinanganak? Grade 1 ka ba? Sino dapat Ang pumalit? suggestion ko, yung mga Supreme Court muna mamili sila ron. Mali ang suggestion mo, Sino bang Vice President? Utak nyo naman, gamitin ninyo. Ang maging acting president, then mag-usap-usap ang military, Ay nako, bakit nyo hindi papaupuin si Sara? Si Sara, mga kababayan, is mandated by law. Siya ang rightful heir, mga kababayan. Supreme Court and other group, religious group and the political group. So, mag-usap-usap parang po anong lang gobyerno muna? gagawin natin para Eto, wag na tayong umasa na maayos ang gobyerno ito dahil sila may gawa Paano nilang ayusin? Sila may gawa. Hindi naman tayo gago, hindi naman tayo pipi. Mga tulfo lang ang mga pipi. Yun ang naiinis ako. Ayusin daw nila. Umpak, sabi niya, ayos na. Ayos na. Oo nga, mga kababayan. Ano ba, gago ba tayong mga Pilipino? Para sa kanila, okay na. Yan ang nakakatawa, mga kababayan. Sa mga press briefing ni Claire Castro at ni BBM, okay na, tapos na ang problema. Nanumbalik na daw ang tiwala ng
mga investors at taong bayan sa gobyernong bangag. Kayo po talagang, Nakakatawa. panawagan nyo talaga, step down. Step down. Step down. Talaga. Tapos, Malis ka dyan. appoint. Udas ka. Kung hindi mag-step Oo, down, we dapat have to si Sa- force. We have to force. Force, as in, Force. magkakaroon na naman ng EDSA revolution. Hindi ba kayo natatakot? Hindi pa ba kayo pagod sa EDSA? Oo. Nakailang EDSA na po tayo. Sige, mapagod lang kayo. Tapos sasabihin ninyo, pagod na tayo sa korupsyon. Tapos anong gagawin ninyo? I have to sacrifice because may kinabukasan ng ating kabataan to eh. I have to talk. I have to say my word. I have to... You don't want to wait until the ICI comes out with Ay, wala. Mag-antay ka ng ICI. Wala na. Maggunaw na ang mundo. the final investigation. Gunaw na ang mundo. You really feel na Kaliyakuhan, I'm dead Oo. sure. Kasi, Kalokohan. yung... Inapoint niya eh. Oo. At ang lumalabas ngayon, pinagtatakpan niya lahat yung mga gustong pangalan lumabas. Hindi pwede. Yun lang gusto nilang ilabas. Kaya kung palabasin nila, ang kinukulong ngayon yung mga nagsasalita ng gusto. Mga engineers, mga contractors, palabasin nila, tingnan yung magsasalita lahat yan. Gov, ako isang curious. Alam namin matapang ka talaga, tigre nga yung mga alaga mo. Hindi, tigre nga yung alaga mo. Babae lang, takta ko eh. Babaeng tigre. Ito, Gov, wala ba kayong pangamba na makasuhan kayo ng sedition? Dahil talagang openly. Hindi ba kayo natatakot sa buhay ninyo? You're calling, and he's calling on the military to side with the people, and No, wala po the ba military should protect the people. So ano po yung talagang hihiling nyo sa military? Kasi parang under the revised na to, di ba? Understanding. Tingnan nyo ang nangyayari sa ating bansa dahil hindi lang kami, hindi lang tayo, pati anak nyo involved dito. Bukasan ang anak ng mga military. Lahat tayo ninanakawan, pati military mga kababayan ninakawan. Ang pinag-uusapan dito. Ang honor ang ating bansa pinag-uusapan dito. Lalabas na gago tayo lahat. Kawawa tayo sa ibang bansa. Yun nangyari. Worst na nga mga kababayan, Gretchen Ho. Kay Greta. Oo. $300 euro. lang, papalit. Ayaw na papalitan. Kasi money laundering daw. Galing Pilipinas. Usapan na tayo sa ibang bansa. So kayo pa fight kayo till the end. Kasi tignan mo pa walang mga bodyguard si Gov. So Wala tayo nakikita. Willing na yan mga kababayan eh. Anong mawawala? Full feed na yan si mga kababayan, si Chavit. Yung sasakyan niya sa baba, yung tangke. Hindi, wala. So ito po. Gawa ko lang yun dahil binibenta ko. Negosyante talaga si Gov. Negosyante. Pero Gov, ito talaga maasa namin, fight kayo till the end. Walang atrasan ang inyong laban. Walang atrasan. Never ako matras. Never kayo matraso. Matinig kayo talaga, Gob. Hindi naman matinig, pero may isang salita ako. Okay, marami. Hindi kagaya ni Marcos, BBM na malinis. malinis. Papunta na sa paputi. Sa tao yan. Palagi naghuhugas ng kamay. Hugas kamay. Kahit anong hugas mga kababayan. Ang mansa at saka langsa mga kababayan, andun na. Built-in na sa katawan. At sa pagkatao. Bago yun na, magamit bago na yun. yan. Maraming salamat Malinis po. daw. Maraming salamat, Governor. Very explosive. Grabe talaga yung mga pasabog ni Governor Chavit. At sana nga, ako, sangayon po ako na sana po talaga yung ICI talagang maisiwalat lahat talaga ng mga nasa likod ng katiwalian na ito. Yung pagtago lang nila na hindi natin alibas, yun na yun eh. Abangan natin. Kung bubuksan ngayon, naayos na nila. Let's give the benefit Bakit of the sinara? doubt. Wala nang benefit mga kababayan. Alam na natin ang ng mga bangag, karakas ng mga bangag na yan. So this week, anytime, Naayos na nila. Naayos na nila. Kinulong nila yon. Itong sabihin nyo, bubuksan na. Pero pakawalan nila yon, magsasabi ng totoo. Sige po, abangan natin po yan. Abangan! Nananawagan